Sige iha, akong bahala, huwag ka mag-alala. Pero ma'am, kami po yung mapapagalitan kapag niyayaan namin makapasok sila. Sagot ko to, akong bahala. Sagot ng doktora. Dalawa lamang sa buhay ang mag-inang Josie at Jessa. Bata pa lamang nun si Jessa nang mamatay ang tatay niya dahil sa atake sa puso. Nabuhay silang mag-ina sa pagtitinda lamang ng nanay niya ng bibingka. Anak ko, kumain ka muna bago ka pumasok. Habang niyaabot ang isang bibingka. Nay, salamat po. Hati po tayo dito. Sagot ni Jessa. Hindi na anak, kumain ka na at may pasok ka pa. Palaging inuuna ni Josie ang pangangailangan ng anak na si Jessa. Minsan nga, wala silang bigas. Tanging tinapay lang ang kakainin nila. Paunahin niyang pakainin ng anak na si Jessa bago siya. Isang araw, habang naglalako si Josie ng kakanin, ay biglang sumakit ang tiyan nito. Sobrang sakit na talagang hindi nito magawang maglakad. Nakita na lamang itong natumba at nawala ng malay. Kaagad namang sumaklolo ang anak nitong si Jessa sa nanay niya dahil kaagad siyang pinuntahan ng mga kapitbahay niya sa eskwelahan. Jessa, umuwi ka na muna. Ang nanay mo nawala ng malay. Sagot ng kapitbahay. Po, si nanay? Paano po nangyari? Dalian muna natin. Mamaya ko na ipapaliwanag. Sagot naman ng kapitbahay nila. Takbo na ang ginawa ng mga ito upang maabutan ang kanyang nanay na si Josie. Dali-dali nilang pinagtulungan na buhatin at dalhin sa pinakamalapit na ospital kahit walang pera. Excuse me po, emergency po yung nanay ko po kasi nawalan po ng malay. Pakiusap, unahin naman po nyo. Pakiusap niya sa staff. Ma'am, pasensya na po, pero kailangan po talaga muna namin ng assurance na makakabayad po kayo sa ospital. Sagot ng staff. Po, hindi po ba pwedeng unahin muna tingnan yung nanay ko bago po kami magbayad? Mahalaga po yung buhay ng nanay ko. Sana naman po pagbigyan niyo po kami. Mas matingnan mo muna po yung nanay ko. Pasensya na po, pero di po talaga maaari. Protocol po ito ng ospital ngayon. Ma'am, nagmamakaawa po ako sa inyo. Iligtas niyo muna po yung nanay ko. Pakiusap ni Jessa. Habang nakalupasay si Jessa, lumapit naman ang isang doktora at kaagad na tinanong ang nangyayari. Anong nangyayari dito? May pasyente. Bakit di pa naipapasok sa emergency room? Tanong nito. Dok, may bago tayong protocol kaya hindi siya kaagad nakakapasok sa loob. Ha? Emergency ito. Sagot ni Doktora Melendez. Ma'am, parang awan niyo na po. Tulungan niyo po yung nanay ko. Umiiyak at nagmamakaawa si Jessa kay Doktora Melendez. Sige iha, akong bahala, huwag ka mag-alala. Pero ma'am, kami po yung mapapagalitan kapag niyayaan naming makapasok sila. Sagot ko to, akong bahala. Sagot ng doktora. Okay ma'am, tipid na sagot ng staff. Kaagad na ipinasok at pinulsuhan ng pasyente, pagkatapos ay nagsagawa ng ilang test kung bakit nahimatay ng biglaan ang pasyente. Kaagad namang lumabas ang mga resulta ng test na ginawa. Iha, pagkatapos ng ilang test na ginawa sa iyong nanay, napag-alaman naming may appendicitis siya at kailangan kaagad na operahan para matanggal ang nararamdaman nitong sakit sa tiyan. Dok, gawin niyo po ang lahat. Kahit pangutang ko po ng pera yan, mailigtas lang po yung buhay ng nanay ko. Iha, doktor ako, kaya kailangan kong magligtas ng buhay. Ihanda ko na kaagad ang gamit para maoperahan na agad ang nanay mo. Sagot ng doktora. Walang pagdadalawang isip ang doktora at kaagad na inoperahan si Josie. At sa huli ay tagumpay ang operasyon. Lumabas ng emergency room si Dr. Melendez. Dok, kumusta po ang nanay ko? Tanong agad ni Jessa. Okay na ang nanay mo, ligtas na siya. Maraming salamat po, Dok. Sabay yakap dito. Ililipat lamang namin siya sa kabilang kwarto at doon mo na lang siya antayin. Maraming salamat po talaga, doktora. Naiiyak na sabi ni Jessa kay Dr. Melendez. Ang bait mong bata. Huwag kang mag-alala.
Okay na ang nanay mo. Oobserbahan na lamang siya ng mga susunod na 6 na oras. Sagot ni Dr. Melendres. Maraming salamat po talaga. Alam mo, maswerte ang nanay mo na merong anak na katulad mo. Pagsabihan mo na ang nanay mo ha, na alagaan ang sarili. Sagot ni Dr. Melendres. Maswerte po kami ng nanay dahil tinulungan niyo po kami. Salamat po talaga ng marami. Tatanawin ko pong napakalaking utang na loob ito. Sige, mauuna na ako ha. Sabay ngiti ng doktor kay Jessa. Pag-alis naman ni Dr. Melendres, ay nagising na rin si Josie. Nay, kumusta po? May masakit po ba sa inyo? Wala naman anak. Pero kanina, matindi ang sakit na nararamdaman ko habang nagtitinda. Naku Nay, mag-ingat na po tayo sa susunod. Pinakaban niyo po talaga ako kanina. Salamat anak sa pag-aasikaso sa akin ha. Sagot ni Diyos. Wala po yun Nay. Salamat din talaga. At napakabait ng doktor na nag-opera sa inyo Nay. Wala na tayong babayaran sa ospital. Sinagot na rin po niya. Talaga anak? Nasaan ang doktor? Para personal naman ako makapagpasalamat sa kanya anak. Umalis na po Nay. Baka po mamaya bumalik para kamustahin po yung lagay niyo. Sagot ni Jessa. Hindi talaga natutulog ang Diyos anak. Hindi tayo pinabayaan. Masayang sabi sa kanyang anak. Nay, huwag na pong matigas ang ulo ha. Bagong opera po kayo. Oo anak, salamat. Sagot nito habang nakangiti. Makalipas ang ilang oras, ay bumalik na si Dr. Melendres para kumustahin si Josie. O, gising ka na pala ma'am. Basta po ang pakiramdam nyo pagkatapos ng operasyon? Tanong nito. Doktora, maraming salamat po sa tulong ninyo. Okay naman po ang pakiramdam ko, Dok. Sagot niya. O, obserbahan ka pa namin ng ilang oras bago ka kumain ng kahit anong pagkain. Opo, Dok. Sagot naman ni Diyos. O paano, mauna muna ako sa inyo. Marami pa akong pasyente. Pamamaalam naman ni Dr. Melendres. Okay po, Dok. Sagot ng mag-ina. Ligtas at maayos na natapos ang araw na iyon para sa mag-ina. Tumagal pa ng 1 linggo si Josie sa ospital, ngunit wala na kahit anong babayaran. At sagot na iyon ni Dr. Melendres. Simula ng pagkaka-opera kay Josie, ay nag-iingat na ito sa kakainin at gagawin upang hindi na ulit magkaroon ng sakit o komplikasyon. Patuloy ring nagsumisap sa pag-aaral si Jessa. Sa katunayan pa nga, ay top-notcher ito sa paaralan. Lumipas pa ang ilang taon at nakatapos na ng high school si Jessa. Congrats anak! Napakagaling at buti mong bata. Salamat po, Nay. Mana lang po sa inyo. Nakangiting sagot nito. Madiskarte si Jessa, kaya't kahit hindi tapos ng high school, ay naghanap na agad ng trabaho upang makatulong sa kanyang ina. Kaagad namang natanggap sa isang insurance company si Jessa. Ilang buwan lamang siya dito sa kagustuhan niyang magtayo ng maliit na negosyo. Nay, ano po kayang magandang negosyo? Ayoko na po ng may amo. Gusto ko ako na po yung boss ng sarili ko. Natatawang sabi nito sa kanyang ina. Aba, oo naman. Mas maganda talaga yung magnegosyo ng sarili mo. Eh di, yung niluluto natin na bibingka kaya ang subukan mo itinda sa bayan. Maraming tao doon. Siguradong papatok yan. Oo nga po, Nay. Subukan nga po yan. Agad na namili ng gagamitin sa bibingka si Jessa. May ipon naman siya nang nagtatrabahan pa siya sa insurance company. Pagkatapos mamili, ay saka gumawa ng bibingka. O Nay, tulungan niyo po akong gumawa ng bibingka. Masarap kayong magluto ng ganito eh. Sagot ni Jessa. Oo naman anak. Nang makatapos gumawa ng bibingka, ay kaagad na dinala ni Jessa sa bayan. Pumwesto na lamang siya sa tabi ng bilihan ng mga tinapay. Marami ang bumili ng tinda niyang bibingka at nasarapan ng mga ito. Ang sarap naman ng bibingkang tinda mo, Neng. Salamat po. Gawa po yan ng nanay ko. Bukas, magtinda ka ulit. May masarap kaming mabibiling merienda. Dagdag ng isa pang customer. Sige po, walang problema. Maagang nakaupos ng panindang bibingka si Jessa
kaya't bumili na lamang siya ng lutong ulam. Nay, andito na po ako. Pumili na po ako ng ulam para hindi na po tayo magluto. Anak, nakaubos ka ba ng bibingka? Opo, Nay. Masarap daw po yung gawa niyo. Bukas po ulit magtitinda ako. Ay sige anak, walang problema. Mabilis na lumipas pa ang mga araw, buwan at taon at nakapagtayo na ito ng isang restaurant kung saan naroon ang special bibingka nilang dessert at mga ulam na nanay din niya ang magluto. Akalain mo yan, Nay? Dati, pangarap lang natin. Ngayon, eto na tayo. May negosyo at sariling bahay na. Anak, pinaghirapan mo naman to. Hanga ako sa iyo. Hindi ka takot sumubok ng mga bagay-bagay at talagang ibibigay mo yung buong puso at gawa mo. Kaya eto tayo ngayon, umangat na sa buhay. Masaya ang sagot ni John. Hindi ko nga po makakalimutan ng doktor na tumulong sa atin nung inoperahan kayo. Napakabuti ng kalooban niya, Nay. Sana makita pa rin tayo ni Doktora pagdating ng panahon. Maliit lang ang mundo, anak. Kaya't magkikita pa tayo nila, Dok. Hindi naman nagkamali ang nanay niya dahil sa muling pagkakataon ay magkikita sila Dr. Melendres sa isang outreach program para sa mga bata. Nagdala ng mga laruan at pagkain si Jessa sa venue habang may libreng check-up at dental cleaning din naman. Dr. Melendres, kayo po ba yan? Tanong ni Jessa. Yes, ako nga si Dr. Melendres. Sino po sila? Naging pasyente ba kita? Tanong nito. Ilang taon na po ang nakakaraan. Inoperahan niyo po yung nanay ko ng libre, Dok. Ah, ikaw na ba yung anak niya? Tanong pa nito. Ako na po ito. Buti po at nagkita tayo dito, Dok. Saad ni Jessa. Kumusta ka na? Ang nanay mo? Ako, oo. Pinilit ko talaga na makasali dito para matingnan ng libre ang mga bata kahit walang sponsor ito. Ako naman po, Dok. Magdo-donate po ako ng tulong ko na rin sa mga bata. Talaga? Ay, salamat naman ng marami kung ganun. Naawa kasi talaga ako sa mga bata. Dapat, madalas na natitingnan ng kalusugan nila hanggang maaari. Kaya lamang, kulang sa budget din ng gobyerno. Sagot ng doktor. Oo nga po, Dok. Huwag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala. Kapag may outreach program po kayo, tawagan niyo na lang po ako. Handa po akong tumulong. Sagot ni Jessa. Salamat, Ning. Naku, Dok. Wala pa po yan sa ginawa niyong pagtulong sa akin noon. Nang dahil po sa inyo, kasama ko pa ang nanay ko hanggang ngayon. Kaya sobrang pasasalamat ko po sa inyo, Dok. Hindi ko talaga kayo makakalimutan, lalo na po ang kabaitan niyo sa amin ni nanay. Kahit sino, tutulungan po. Basta kayo, walang problema yan. Pagkatapos ng outreach program na iyon, kaagad na nagbigay ng 200,000 piso si Jessa na nakatseke upang itulong sa mga bata. Ma'am, magsabi lang po kayo kung kulang pa po akong bahala. Huwag po kayong mangihiya. Sagot ni Jessa. Oo naman, i-update kita kapag may outreach program ulit kami sa kabilang bayan. Sagot ng doktor. Napansin ko lang po, Dok, napakalapit niyo po sa mga bata. Meron po ba kayong asawa at anak na rin po? Meron na. Kaya lang, maaga silang kinuha sa akin ni Lord eh. Malungkot na sagot nito. Ay, sorry, Dok. Naitanong ko lang po. It's okay. Matagal na rin naman yun. Hayaan niyo po, Dok. Andito naman po kami ng mga batang tinutulungan niyo. Parang nanay na rin po kayo eh. Salamat, Iha. Pagkatapos ng outreach program, ay inibitahan niya itong magtungo sa bahay nila para doon naman maghapunan. Ma'am, sabay na po kayo mag-dinner para makita niyo rin po ang nanay. Sure, Iha. Sagot ng doktor. Nakarating naman ang bahay nila si Dr. Melendres at hindi nito alam na ang ilan sa mga batang nakita niya sa isinagawang outreach program ay nandoon din. Sabay-sabay naman nilang binati si Doc ng, "Salamat po, Doktora." Ngumiti na lamang si Doktora bilang pagpapasalamat sa kanila. Salamat ng marami una sa iyo, Jessa. Sunod sa inyong mga bata. Pinasaya niyo ako kahit nalulungkot ako.
Siya, tara na pong kumain. Baka magkahiyaan pa po tayo ngayon. Yaya naman ni Jessa. Masayang natapos ang araw na yon nang may malaking ngiti si Doktora.